responded to when they send the ships there to check on it. Nitong Martes, ayon kay Sea Light Director Ray Powell, 6 na militia ships ang nag-escort sa Haiyang Dizihao research vessel na 27 nautical miles lang ang layo mula sa baybayin ng Palawan noong Lunes. Ang research fleet gayunpaman, ay nasa labas pa rin ng 12 nautical miles territorial sea ng Palawan, isang red line na sa sandaling tumawid ang China ay madedeklara itong bilang isang direktang banta sa soberanya ng Pilipinas. Gayunpaman, pero bakit no? Sipin yung lapit niyan mga utol. Po. Tama po yun para sa mga hindi nakakaalam. No? Simula sa Pangpang hanggang 12 nautical miles, yun po yung territorial sea kung tawagin. So marami po yung katawagan. Pero until yung dineklara ng international law, yung UNCLOS, 200 nautical miles ang kasama sa exclusive economic zone. Imagine, itong research vessel ng China ay pumasok 27 nautical miles lamang ang layo mula sa Pangpang ng Palawan. Halos nasa loob na ng ating territorial sea. So anong ginagawa ng research vessel na yun? Wala man lang authorization o pakikipagtulungan para masabi kung ano kanilang pakay. Okay? So mga utol, tingnan na natin yung report tungkol dito. No? Ito yung mula sa ABS-CBN News. No? China research ship spotted near Palawan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa pagpapatuloy natin, sa pagtutok natin sa ginagawa ng China sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, ay eto na naman, mga utol. 3 barkong pandigma at PCG vessel, Philippine Coast Guard vessel, idineploy sa Palawan matapos pumasok ang barko ng China. Siyempre, titingnan natin yung report tungkol dyan. Ito'y mula kay Aerial TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na, alamin na natin to. Ang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, Pilipinas nagpadala ng 3 barkong pandigma at Coast Guard ship para harangin ang barko ng China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Nagtalaga ang Pilipinas ng isang Coast Guard ship at 3 barkong pandigma para bantayan ang presensya ng isang Chinese research vessel na nagsasagawa ng survey sa labas ng Palawan, sinabi ni Rear Admiral Roy V. Eka lang, no? Isipin nyo, no? Bakit kaya nila ginagawa yan, no? May mga research vessel sila dun sa loob ng ating exclusive economic zone. Wala naman silang karapatan na gawin yan. Syempre, bakit sila nagre-research? Para saan? Dapat yan ginagawa nila sa kanilang teritoryo. Pero knowing China nga, dahil inaangkin nila yung mga teritoryo na yan, syempre, feeling nila, karapatan nila na magsagawa ng mga research dyan sa mga lugar na yan, no? Pero dapat lamang naharangin. Mamaya po, titingnan natin yung report tungkol dito sa research vessel na to na pumasok dyan sa malapit sa Palawan. Vincent Trinidad, Navy spokesperson para sa West Philippine Sea. Po ba dun sa Chinese research vessels na nag-explore daw dun sa within 20 plus nautical miles from Palawan? 27 nautical miles, I think. Diba? And yes, there were reports yesterday. It was monitored by Western Command. They sent a Coast Guard and 3 Navy ships to check on the reported presence of this research vessel. It so happened when they got to the vicinity, the research vessel was not there anymore. Our tracking is it exited southwest direction from the last reported position. Galing, no? Paano nila natunugan na wala doon ang mga Philippine Coast Guard, no? Paano nila nalaman? Kasi nung dumating daw, di umano, no? Dumating yung ating naval ships at saka Philippine Coast Guard, wala na doon sa area. Etong nasabing research vessel ng China. Isipin mo, 27 nautical miles lamang mula sa Palawan. Grabe, di ba mga utol? Iba na. Sobrang iba na yan, no? Mamaya na natin titingnan etong report tungkol doon. Tuloy muna natin. So as we speak, sir, nakaalis na doon, sir, yung research vessels, pati yung other Chinese vessels na sinasabing nag-escort dito. Yes. As of yesterday, the report from Westcom was wala na sa area and they were able to, they got to the area na reported ang presence, wala na siya doon. Pero based sa monitoring, sir, or sa tracking, gaano katagal nandun, sir, yung research vessel? Before makita kahapon na, or before makita na wala na roon? I have to check on the
how many hours it has been there. The monitoring is they look at the entire West Philippine Sea, and it's not the only blip that appears on the monitor screen. So there are hundreds of ships out there at any one time, fishing vessels, merchant marine vessels. So they have to isolate a particular blip, and they correlate it with other reports, and then they check if it is worthy to be responded to. Then they send the ships there to check on it. Nitong Martes, ayon kay Sea Light Director Ray Powell, 6 na militia ships ang nag-escort sa Hayang Dizihao research vessel na 27 nautical miles lang ang layo mula sa baybayin ng Palawan noong Lunes. Ang research fleet gayunpaman, ay nasa labas pa rin ng 12 nautical miles territorial sea ng Palawan, isang red line na sa sandaling tumawid ang China ay madedeklara itong bilang isang direktang banta sa soberanya ng Pilipinas. Gayunpaman, Pero bakit, no? Isipin nyo lapit yan mga utal. Opo, tama po yun para sa mga hindi nakakaalam. No? Simula sa Pangpang hanggang 12 nautical miles, yun po yung territorial sea kung tawagin. So marami po yung katawagan. Pero until yung dineklara ng international law, yung UNCLOS, 200 nautical miles ang kasama sa exclusive economic zone. Imagine, itong research vessel ng China ay pumasok 27 nautical miles lamang ang layo mula sa Pangpang ng Palawan. Halos nasa loob na ng ating territorial sea. So anong ginagawa ng research vessel na yun? Wala man lang authorization o pakikipagtulungan para masabi kung ano kanilang pakay. Okay? So mga utol, tingnan na natin yung report tungkol dito. No? Ito yung mula sa ABS-CBN News. No? China research ship spotted near Palawan. Okay? A Chinese survey and research vessel accompanied by 6 maritime militia ships was spotted near Palawan Island on Monday, according to an independent foreign monitor. So malamang yung US monitoring to. Okay? China is now conducting a survey in force just 27 nautical miles from the Philippines coastline, said Ray Powell, a former US Air Force officer and director of Sea Light, a maritime transparency project at the Gordon Knott Center for National Security Innovation at Stanford University, California. Isipin nyo, napakalapit noon, 27 nautical miles lamang ang lapit. No? Post mula kay Ray Powell. No? China is now conducting a survey in force just 27 nautical miles from the Philippine coastline. Oh, legit na legit yan mga utol. Grabe, no? So anong nire-research nila ron? Yun na nakakapagtaka. At according do sa kay Admiral, kung hindi nagkakamali, pagkadating nung ating mga Navy at Philippine Coast Guard, wala na sa lugar. And more or less nga daw, 100 yung nagbiblip, yung nakikita nila sa kanilang monitoring system na pumapasok sa ating exclusive economic zone na malamang sa malamang baka 80 to 90% dyan mga Chinese. Diba? So ano masasabi nyo dyan? Palagay nyo, mga utol, anong ginagawa ng research vessel na yun ng China? Anong hinahanap nila? Anong kinakonduct nilang survey? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin. sinabi ni Trinidad na ang Western Command ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ay nagtalaga ng 3 barkong pandigma at 1 Coast Guard vessel sa lugar. Ayon sa pagkakasunod-sunod, sinabi ni Trinidad na noong Martes, ang research vessel at ang mga escort nito ay patungo sa Timog Kanluran. Ayon sa pinakabagong data sa Southwest. observation, ito na ang pinakamalaking bilang ng mga barkong pandigma ng China na hanggang ngayon ay namataan sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea, mahigit 1 linggo lamang matapos alisin ng Philippine Coast Guard ang sasakyang BRP Teresa Magbanua. May kabuuang 11 na People's Liberation Army Navy ang nakita sa lugar mula ika-17 ng Setyembre hanggang 23. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson para sa West Philippine Sea, nitong Martes. Sa kabila nito, nanindigan si Trinidad na walang de facto control ang China sa lugar. I-follow up ko lang muna yung sinabi niya na 11 warships. Is it usual? I mean, based on our monitoring, is it usual that we see at least or more than 10 warships of China in Grabe, just warship, one, no? Chinese Maritime nearby Militia. areas? I mean, malapit sila sa isa't isa. It's the first time we have monitored that number close to Sabina Shoal. Alright. Talagang So, how do we view it, sir? I know you said earlier na you don't want to speculate on what, but on our part sa EAP, how do we view it? We do not look at this from the perspective of one shoal at a time. We look at the entire West Philippine Sea. Tama. And the numbers
could swing from one particular shoal to another. Ang importante ay nagpapatuloy tayong gampanan natin yung ating mandato. Totoo yan, mga utol. Pero nakakapagtaka rin, no? Parang Ayungin kasi halos magkatabi yan. Ayungin tsaka Sabina Shoal. Halos magkatabi yan. Yung Sabina Shoal, mas malapit to sa Palawan. Parang 70 nautical miles lamang, more or less. Okay? Pero nakapagtaka na talagang pinipersa nilang agawin yung lugar na yun, no? So ano sa palagay nyo, mga utol? Tuloy muna natin. So they could Comment surge nyo na lang. number of ships to a particular shoal. We don't care. What is important is we still have the freedom of action to continue performing our mandate. All right. So despite their presence, we will not be deterred on our regular or routine. We will not be deterred. We'll keep performing our mandate and keep monitoring our shoals and reefs and shallow areas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Ayan mga utol ha, paki-subscribe and like. Paki-share na rin ang video, pati yung kay Ariel TV. Maraming salamat. Anong masasabi nyo dyan? Pero ako nagtataka talaga ako no? Parang gigil silang maagaw yung Sabina Shoal at Ayungin. Siguro nandun kaya yung o magiging pinakamagandang outpost to ng China o hindi lang naman yun pinanggigigilan nila. Halos yung kabuuan nga ng South China Sea, pero nakakapagtaka lang dahil dun sila halos pumapalibot palagi. At saka anong meron? Bakit lagi silang merong research vessel na umiikot at nagmo-monitor dyan? Pa-comment na lang ang inyong opinion mga utol. Maraming salamat Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Production. Okay, nagpapasalamat sa wala sama niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.